Meron nga pala, may bagong tanong sa akin which is napakaganda. At ako'y natutuwa, thank you po sa inyo, pagkat parang nagiging bukas kayo ang loob na magtanong at dapat naman. Kung hindi nga baga naliliwanagan. Kami po naman, on our part, we are more than willing na magpaliwanag. Dahil yan ang trabaho namin. Katulad halimbawa, itong isang, hindi ko nababasahin. Meron daw isang mother butler pa naman sa isang simbahan. Nagkataon na yung kanyang napangasawa kung bakit naman, in the passage of time, sa halip na maging mabait, lalo yatang hindi, talagang kawawa naman. Maglalasing na, magsusugal pa, at kung ano-ano pa. At ang masama po nito, sinasakta na siya, pati na mga anak. So what can you expect nga naman? Ang turo ho ng simbahan, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kung tutuusin, hindi dapat hihiwalay. Pero napilitan po ito. Bakit? Sapagkat may turo din ang simbahan na kung sakali na may mga violence. Ano ba sa Tagalog ang violence? Itong karahasan. At nasasakta na ang kabiyak. Aba ay pagtanggol ang sarili. At anong gagawin? Hindi aalis. Sa gayompong dahilan, pinapahintulutan ng simbahan. Bagamat mag-asawa. Pagkat kawawa siya, baka kung anong mangyari sa kanya. Pero sa kabilang dako, kung itong babaeng ito ay malalim ang pananampalataya, ay hindi siya para umalis at lumisan sa asawa. Kung kanya lamang nauunawaan na ang kanyang asawa ay siyang magdadala sa kanya sa langit, siguro mapapatawa kayo. Maaari ba yung Father? Yung maglalasing magdala sa langit, of course. Bakit? Sapagkat ang gayong uri ng tao, ang kung tawagin natin ay nagiging krus ng kabiyak. At ano po ba ang ginamit ng Panginoon para tayo iligtas? Hindi ba krus? Kaya para sa atin ang krus, mga kapatid, at nais ko nang sabihin ito sa lahat, sapagkat hindi ho ito karaniwang nauunawaan. Akala natin ang krus ay pahirap. Hindi po. Ang sabi nga ng mga Hudyo, sabi ni San Pablo, ito nga'y iskandalo, katitisuran. Ang sabi nga ng mga pagano, ito'y kalokohan. Pero para sa Kristiyano, ang krus ay tanda ng kaligtasan. Sayang, sister. Kung yun sanang sister na yun ay lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong para niya madala ang kanyang krus, alalaong bagay ang kanyang asawa, sana'y hindi niya hiniwalayan. Yun ho masasabi ko tungkol sa mga nakakaranas ng ganitong uri ng pahirap ng kabiyak. Si Jesus po lamang ang inyong lalapitan. Sa kabilang dako, isang problema dito ay merong nagmalasakit sa kanya na isang lalaki. At tuloy, sila na ang nagsama. Kitam, tingnan ninyo ang mga mangyari. O di, nasa kasalanan sila. Ang tanong, itong babaeng ito, palibhasay, malapit sa simbahan, ay nangangahas na tumanggap ng pakinabang. Pag nasimba rin siya Alam niya, kailangan sumimba para sa kanya, man lamang. Pero paanong gagawin? Ay ang kanyang pakikisama naman sa isang may asawa ay hindi naman legal. At ito'y makasalanang pagsasama. So, nasa kasalanan siya. Kung tutuusin, hindi siya pwedeng tumanggap ng pakikinabang. Pero dahil nga po na ang simbahan ay maawain,
At itinuturo naman ng ating Santo Papa ngayon na ating akayin ang mga ganitong uri ng pagsasama. Illegal na pagsasama. Huwag natin silang hahayaan hanggang sa sila'y mapahamak na tuluyan, kundi kung maaari atin silang samahan, gabayan, at dalhin sa tama. Sa gayong paraan, nasa pari na ang tungkulin o ang pasya na bibigyan siya ng pakinabang o hindi, hanggang sa siya ay mapatnuto muli sa simbahan. Silang dalawa dahil sa paggabay ng pari. Yun lamang ang pahintulot ng Santo Papa. Kinakailangan gagabayan. Ang tawag sa Ingles, accompaniment. Bagong salita. Isang salitang nakapagbibigay pag-asa sa sino mang napapariwara, sapagkat sinasamahan ng simbahan. Parang ina na inaakay ang bata. Sapagkat ang ating simbahan ay tunay na ina ng lahat. Amen. Maidugtong ko nga pala, kung hindi ako nagkakamali, sinasamahan sila ni Father. Okay, very good. At of course, it will always end sa isang payo ni Father kung maaari sila'y mapakasal. Yun talagang legal. Ngayon, para naman mapakasal, kakailanganin naman na si pobreng Mother Butler ay maanal ang kanyang unang kasal. Pero dadaan sa isang proseso sa simbahan na kalimitan ay kinatatakutan ng marami. Bakit? Dahil sa gastos. Alam nyo ba ang magandang balita? Dahil kay Pope Francis pa rin. Sa hangad ni Pope Francis na talaga matulungan ang lahat, lalo na mga mahihirap, na hindi lamang yung mayayaman ang makapag-anal-anal na ganyan, sapagkat sila may kakayanan. Kahit na po ang mga mahihirap at dukha ay pwede na ngayon. Magsasabi lamang sa parokya at magsasabing sila'y walang kakayanan. At ang parokya po, malugod silang tatanggapin na walang kabayad-bayad ni anuman. Ganyan po ngayon. Kaya huwag kayong mag-alaala, huwag kayong matakot. Ang sino bang nakakarinig pa ng aking sinasabi ngayon, kulang na lamang na kayo pumunta sa pare, sa inyong kura paroko, sa parokya ninyo. Magsabi kayo ng totoo na wala kayong kakayanan, pero gusto ninyo maka-avail ng anahon ng procedure, please do so. Huwag kayong mag-alaala. The last na pinag-uusapan ngayon sa annulment ay pera. Hindi na po kailangan. Salamat sa Diyos.